urbanisasyon ay tumutukoy sa paglawak ng saklaw ng mga lugar na urban sa isang bayan o bansa. Ayon sa World Bank noong 2017, ang maaaring umabot ng 102 milyong Filipinos ang nakatira sa lugar na urban sa 2050. Bakit nga ba nabubuo ang urbanisasyon? Maraming tao na galing sa probinsya ang lumilipat sa town sa cities para makahanap ng mas malawak na oportunidad. Bakit ito nangyayari? Dahil sa cities o sa town, mas maraming mga may alam at mas maraming mga establishmento ang maaaring makatulong sa atin para mapalawak ang mga kaalaman natin o ang ating mga skills. Kagaya na lamang ng paaralan, mas maraming establishmento ng paaralan ang naitatayo sa cities at sa town dahil alam natin na mas maraming populasyon ang nabubuo sa cities. Dahil dito, dahil nga maraming oportunidad ang nabubuo dito, mas malawak mas marami ang mga kabataan ang maiingganyong mag-aral upang makabuo ng magandang future. Bakit nga din ba lumilipat ang mga taong galing probinsya sa town o sa cities? Kaya din sila lumilipat sa cities dahil dito mas malawak ang oportunidad ng mga trabaho at mas malaki ang sweldo kumpara sa probinsya. Dahil sa probinsya, alam naman natin na ang karaniwang trabaho doon ay ang pagsasaka o pagtatanim lamang, pag-aalaga ng mga hayop at iba pa. Kumpara sa cities, maaaring maraming trabaho ang mahahanap natin sapagkat dito, mas maraming ang mga skills na kinakailangan nila upang makahanap ng trabaho. Sa cities, maraming mga paaralan ang inaitatayo para makatulong sa mga kabataan o sa mga tao upang makahanap or makabuo ng skills na maaari nilang magamit sa future nila. Kung kaya't ang mga skills na ito ay magagamit nila sa mga trabaho na mahahanap din nila sa cities, katulad na lamang ng guro. Kahirapan sa Pilipinas. Hindi matapos-tapos ang mga talakayan hinggil sa kahirapan dahil sa kabila ng pagtatatwa ng ilang mga nasa pamahalaan at sa kabila ng sinasabing paglago ng ekonomiya ng bansa, batay sa macroeconomikong datos tulad ng GDP at credit ratings, malaking porsyento ng populasyon ng bansa ang mahihirap. Sa slide na ito, ay naipapakita na kahit patuloy na umuunlad ang ekonomiya ng Pilipinas, marami pa ring Pilipino ang nabubuhay sa kahirapan. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao ay nakikinabang sa pag-unlad ng bansa. Marami pa ring pamilya ang nahihirapang matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan, tulad ng pagkain, edukasyon, tirahan at kalusugan. Kaya mahalagang magkaroon ng mga programa at oportunidad na makakatulong upang mabawasan ang kahirapan at mapabuti ang kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Ang ganitong sukatan ng kahirapan ay hindi gahanong komprehensibo dahil hindi nito isinasaalang-alang ang iba pang mahalagang pangailangan ng mga mamamayan. Higit na mararamdaman ang suliraning kahirapan kung pag-uusapan ang kwento ng mga maralita na nagsisikap makaahon sa hirap, gaya ng tinalakay ni Espiritu noong taong 2017 sa Lathalaing Buhay at Pagpupunyagi sa Plastikan, o salaysay ng mga maralitang naghahangad na magkaroon ng sariling buhay tulad ng inilarawan ni Malubay noong taong 2017 sa Lathalaing Pira-pirasong Pangarap sa Pandikapwa para sa Pahayagang Pinoy Weekly. O sa madaling sabi at mas malinaw na eksplanasyon, ang kahirapan sa Pilipinas ay hindi lang tungkol sa kakulangan ng pera, kundi pati sa kakulangan ng pagkain, edukasyon, trabaho at sariling tirahan. Maraming Pilipino ang patuloy na nagsisikap na makaahon sa hirap, kaya mahalagang magkaroon ng mga programa at oportunidad upang mapabuti ang kanilang buhay. Ngayon naman, pag-usapan natin ang Human Development Index or HDI. Una sa lahat, ano ba ang Human Development Index? Ang Human Development Index or HDI ay isang sukatan na ginagamit upang malaman kung gaano kaunlad ang isang bansa. Pero tandaan, hindi lang pera o yaman ng bansa ang tinitingnan dito. Tatlong bagay ang sinusukat ng HDI. Una ay ang edukasyon. Tinitingnan dito kung nakakapag-aral ba ang mga tao at kung mataas ang antas ng kanilang edukasyon. Kalawa, ang kalusugan. Sinusukat kung mahaba ang inaasahang buhay ng mga mamamayan at kung maayos ang serbisyo ng pangkalusugan. Ikatlo, kita o income.
Tinitingnan kung sapat ba ang kinikita ng mga tao upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Halimbawa, isipin natin ang dalawang bansa. Sa bansa A, libre ang edukasyon, madaling makapagpagamot ang mga tao at sapat ang kanilang kinikita. Dahil dito, mas inaasahan na mas mataas ang Human Development Index ng bansang to. Samantalang sa bansa B, maraming batang hindi nakakapag-aral, kulang ang mga ospital at mababa ang kita ng mga karamihan. Kaya naman, mas mababa ang Human Development Index ng bansang ito. Ngayon, paano naman ang Pilipinas? Ayon sa ating aralin, nahuhuli pa ang Pilipinas kumpara sa maraming bansa pagdating sa kalusugan, edukasyon at kita ng mga mamamayan. Ibig sabihin, marami pa tayong kailangan pagbutihin upang mas mapaganda ang kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Sa madaling salita, hindi sapat na sabihin natin na umuunlad ang isang bansa dahil lumalaki ang ekonomiya nito. Mas mahalaga pa rin kung ang mga mamamayan ay may magandang edukasyon, maayos na kalusugan at sapat na kita dahil dito ang tunay na sukatan ng kaunlaran. Sa isang pag-aaral ng Food Nutrition Research Institute, FNRI, noong 2017, 26% ng mga batang Pilipino ang malnourished. Kahirapan ang pangunahing dahilan ng malnutrition sa Pilipinas dahil ito ang humahadlang sa mga pamilya na makabili ng masustansyang pagkain. Ipinapakita ng slide na to ang kahirapan ng isang pangunahing dahilan ng malnutrition sa Pilipinas. Ayon sa pag-aaral ng FNRI, maraming batang Pilipino ang kulang sa tamang nutrisyon dahil hindi kayang bumili ng masustansyang pagkain ng kanilang mga pamilya. Makikita rin dito na marami ang walang sariling bahay, walang trabaho o kulang ang kita. Dahil sa kakulangan ng oportunidad sa bansa, maraming Pilipino ang napipilitang mga ibang bansa upang makahanap ng mas magandang hanap buhay at masuportahan ang kanilang pamilya. Ipinapakita lamang nito na malaki ang epekto ng kahirapan sa kalusugan, kabuhayan at kinabukasan ng mga Pilipino. Kakulangan ng seguridad sa pagkain ay ang sitwasyon kung saan ang isang tao o pamilya ay walang sapat, ligtas at masustansyang pagkain sa lahat ng oras. Nangyayari ito kapag hindi nila kayang bumili o makakuha ng pagkain dahil sa kahirapan, kawalan ng trabaho, mataas na presyo ng pagkain o mga kalamidad. Ang kakulangan sa seguridad sa pagkain ay maaaring magdulot ng gutom, malnutrisyon at iba pang suliraning pangkalusugan. Maaari rin itong maapektuhan ang pag-aaral ng mga bata, pagiging produktibo ng mga manggagawa, at pangkalahatang kalidad ng buhay. Sa susunod na slide ay sa John G. Carroll Institute for Research and Social Issues. Turo ng simbahan ang mapalaganap ang dignidad ng tao at ang kawalan ng seguridad sa pagkain ay isang pagyurak sa prinsipyong ito. May 13 milyon na populasyon ngayon sa Pilipinas kung saan ang mga magsasaka, mangingisda at katutubo ang pinapahirapan. Sinasabi ng National Economic and Development Authority na mas makakabuti na mag-imbak na lamang ng bigas mula sa mga karatig bansa and social issues. Ang pagkagutom ay labag sa dignidad ng tao, lalo na kung ang magsasaka at mangingisda at katutubong komunidad na nagpapakain sa bansa. Ang isang pinakamahirap, hindi rin sapat ang pag-asa inaangat na bigas upang matugunan ang suliranin sa seguridad sa pagkain. Sa halip, dapat palikasin ang lokal na agrikultura at support ang kabuhayan ng mga lokal na producer upang matiyak ang sapat na pagkain at marangal na pamumuhay para sa lahat ng Pilipino.